Yun lang. Anak, sandali anak. Nakikiusap ako sa'yo. Tanggapin mo ako. Nakikiusap ako sa'yo, anak. Anak! Anak! Minsan, may isang binatilyo na ulila na sa kanyang ama. Kung kaya't ang tanging ina na lamang niya ang nagmamahal at nag-aaruga sa kanya. Ang kanyang nanay Yolanda, nakakaiba ang hitsura dahil meron itong malaking balat o marka sa kanyang mukha. Renzo, anak, papasok ka na ba? Oo. Gusto mo bang ihatid dito sa school niyo, anak? Nanay Yolanda, nag-usap na po tayo tungkol dyan. Huwag niyo na po akong ihatid sa school. Dahil kaya ko na po ang sarili ko. Alam niyo naman po ang dahilan, di po ba? Oo, anak. Nagugulat at natatakot sila sa malaking balat sa mukha ko. Dahil sa malaking maragkang ito sa mukha ko, lagi kang pinag-uusapan ng mga kaibigan at kaklase. At binubuli ka dahil sa itsura kong ito. Tama ba ako, anak? Sige po, papasok na po ako. Anak, ingat ka ha! Umuwi ka ng maaga ha! Ipagluluto kita ng paborito mong ulam at saka... Ang pangyayaring iyon ay nasaksihan ng dalagitang si Doray na bagong lipat naman sa lugar na iyon. Ang dalagitang napapansin ni Aling Yolanda na laging nakatitig sa kanya kapag nakikita siya nito. Excuse me. Bakit? Ako si Doray. Bago lipat kami dito ng lola ko. Gusto ko lang makipagkaibigan sa'yo. Pwede ba? Ganun ba? Ako naman si Renzo. Nice meeting you, Renzo. Nice meeting you, Renzo. Sige, papasok na ako. Teka, sandali. Nanay mo ba may balat sa mukha dun sa bahay niyo? Ha? Sige, naiwan na kita. Gigit na ako eh. Ikinagulat at ipinagtaka ni Doray ang inasal na iyon ni Renzo. At ng araw ding iyon... Tao po. Tao po. Sandali lang! Sino? Magandang umaga po. Magandang umaga naman. Ano kailangan mo? Ako po si Doray. Bagong lipat po kami dito ng lola ko, dyan sa tapat niyo. Kayo po si... Yolanda. Aling Yolanda. Aling Yolanda, pwede po ba kayo magkaibigan at makakwentuhan? O sige, Doray, halika, pasok ka. Ang sipag pala ng lola mo. Ang nanay at tatay mo, nasaan? Patay na po ang nanay at tatay ko. Sabay po sila namatay sa aksidente. Ang lola ko na lang po ang nag-aalaga sa akin. Ha? Kawawa ka naman pala, Doray. Pinaramdam ko ang nangyari sa mga magulang mo. Sorry ha. Okay lang po, Aling Yolanda. Pwede ko po ba kayo makakwentuhan pag wala po akong pasok? Oo naman. Mabuti nga at may makakausap ako kapag nasa school ang anak kong si Renzo. Nanay po kayo ni Renzo? Oo.
Bakit? Nagkakilala na ba kayo? Opo, kanina po bago po siya pumasok, nakipagkilala ako sa kanya. Mabuti naman kung ganon. Anong sabi niya sa'yo? Okay lang po kay Renzo, pero nagtataka po ako, nung tanongin ko po, kayo po ba ang nanay niya? Bakit? Anong sabi ng anak ko? Wala po at nagmamadali siya dahil malilate na siya. Ha? Siguro nga. Kasi ayaw na ayaw talaga nun ang nalilate siya sa school Pero sa kalooban ni Doray ay parang dinudurog ang puso niya sa nalaman niyang iyon. Aling Yolanda, bakit po natahimik kayo? Wala, Doray. May naalala lang ako. Sige, ituloy mo pa yung kwento mo. Kumusta naman ang pagtitinda ng lola mo sa palengke? Ay, nasipag po talaga ang lola ko. Hindi lubos maisip ni Yolanda ang ginawang iyon ng kanyang anak na si Renzo. Ang ipagkaila o itatwa siya bilang isang ina. At alam niya ang dahilan kung bakit. Iyon ay walang iba kundi dahil sa malaking markang itim sa kanyang mukha. At ng araw ding iyon, pag-uwi ng kanyang anak na si Renzo mula sa paaralan, Renzo, anak, gusto kitang makausap. May mahalaga lang akong sasabihin sa'yo. Ano po ba yun? Alam ko, kinakahiya mo ako sa mga kaibigan at kaklase mo. Ang tinitiis ko yun. Dahil, ano na bang kita, anak? Pero, ang itatwa mo ako o itanggi bilang isang ina, hindi ko na kaya tanggapin. Anak, hindi ko ginusto na magkaroon ng malaking balat sa mukha. Nang ganitong marka sa mukha ko. Anak, sandali. Nakikiusap ako sa iyo, anak. Tanggapin mo ako. Nakikiusap ako sa iyo, anak. Anak! matapos ang pangyayaring iyon, ng sumunod na araw, Ay, Renzo! Pasok na ako na nakasingit Ikaw pala? Bakit? May sasabihin sana ako sa'yo, Renzo. Ano ba yun? Alam mo ba, Renzo? Nung nakita ko ang nanay ko, naging masayang-masaya ako kahit patay na ang nanay at tatay ko. Ha? Wala ka ng nanay at tatay? Uwi ka na? Oo, Renzo. Kaya maswerte ka dahil meron ka pang nanay na nagmamahal at nag-aalaga sa'yo. At alam mo, pares tayo ng itsura ng nanay. Ha? May malaking balat din sa mukha ang nanay ko, katulad ng nanay ko. Malaking markang itim na katulad sa nanay mo. Lagi ako pinupuli noon dahil sa itsura ng nanay ko. Pero hindi ko sila pinapansin dahil mahal na mahal ko ang nanay ko. Kahit kailan, hindi ko siya kinaiya. Miss na miss ko na yung nanay at tatay ko. Pero sumasaya ako pag nakikita ko at nakakausap ang nanay ko. Pakiramdam ko kasi parang nakausap ko na rin ang nanay ko. Natutuwa ako pagmasdan ang marka sa mukha ng nanay ko. at tila tumagos sa puso ni Renzo ang sinabing iyon ni Doray. Buong araw na hindi maalis sa isip ni Renzo ang kahalagahan ng mga sinabi ni Doray. At doon din niya naisip ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang ina.
Isang ina na nagmamahal at nag-aaruga sa kanya. Kung kaya't, ng araw ding iyon, ay nagpasya siyang kausapin ang kanyang nanay, Yolanda. Nay. Nay. Bakit? May sasabihin ka ba? Opo, Nay. Nagulat at nagtataka si Yolanda ng mga sandaling iyon, lalo na nang Patawarin niyo po ako sa mga inasal ko po sa inyo at sa lahat-lahat ng mga nagawa ko pong magkakamali. Simula ngayon ay hindi ko na po kayo kakahiya at lalong hindi ko na po kayo itatatwa. Bilang aking ina, patawarin niyo po ako. Mahal na mahal ko po kayo, Nay. Ayaw ko pong mawala po kayo sa akin. At tatanggapin ko na po ng maluwag sa dibdib ang marang iyan sa iyong muka. Salamat, anak. Salamat. Nay! Salamat, anak. Salamat. Mahal na mahal din kita. Salamat, anak. Mahal na mahal ko din po kayo, Nay. o mga viewers, may kilala rin ba kayo na may ganitong marka sa mukha?